Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan. Salamat sa Panginoon sapagkat mayroon ulit tayong pagkakataon na sama-samang magpupuri, sasamba sa kanyang pangalan at higit sa lahat, tayo po ay sama-samang mag-aaral ng kanyang salita. Salamat sa Diyos sapagkat hindi nagiging hadlang ang ating distansya para tayo ay makapag-aralan, makapagturuan ng kanyang salita. Kaya salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan. Salamat dahil may ginagamit, may paraan lagi ang Diyos na para tayo ay mapag-connect. Ano po, salamat sa social media. Talagang ang social media ay kung gagamitin ng tama, ito ay kapaki-pakinabang. Lalo tigit kung ito gagamitin sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Salamat po sa Diyos sapagkat patuloy pong nag-iingat sa amin sa lugar pong ito. Salamat sa Panginoon at patuloy na pinadadanas ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan at salamat po sa Diyos sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nagkukulang, kailanman po ay hindi nagpapabaya sa aming buhay at salamat po sapagkat ilang araw na lamang darating na ang panibagong blessing sa aming pamilya kaya excited na po kami na masilayan ng physically ang panibagong blessing na kaloob po sa amin ng ating Panginoon. Kaya talagang marami tayong plano na hindi niloob ng Diyos dahil laging may mas magandang plano ang Diyos para po sa aming buhay. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat siya ang nagtuturo, nagbibigay ng karunungan, ng kaunawaan para makita ang mga bagay na aming nararanasan. Ano po, hindi po ito namin hiniling pero ibinigay ng Diyos at alam po namin kaya ibinigay sa amin ng Diyos sapagkat ito ay malaking pagpapala po sa aming pamilya. Kaya salamat sa Diyos sa karunungan, salamat sa Diyos sa lahat ng bagay na ginagawa po sa pag-iingat, maging sa maayos na hospital, talagang todo monitor po sila dahil daw nga po sa age at saka sa condition. Pero salamat sa Panginoon dahil may mga ganitong nararanasan kami dito na yung monitoring ay halos lahat ay libre, kahit ma-confine, libre po lahat. Kaya salamat sa Panginoon sa kapayapaan na sa kabila ng may mga sitwasyon na uncontrollable, pero ang Diyos pa rin po ang nagbibigay ng kapanatagan at kapayapaan. Kaya salamat po sa Diyos at sa Diyos po ang kapurihan sa lahat ng bagay. Okay? At ngayon po ay alam kong handa na po ang lahat sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Excited pa po ba kayo na mag-aaral ng salita ng Panginoon kahit tayo ay online lamang o through video presentation lamang? Alam ko po na hindi madali para sa inyo ang makinig through presentation lamang kasi para lang kayo nanonood ng TV, ng movie o ng video clip. Pero realidad po ay namnamin po natin ang salita ng Diyos. Ano po? Ito man ay sa paraan na actual or virtual ay isa lamang po ang ating handa, ang ating puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sana po ay ang pag-aaral po natin ito ay makatulong sa ating buhay, pananampalataya sa paglago sa ating buhay, pananampalataya. Mahirap po sa inyo, mahirap din sa akin, pero isa lamang po sigurado, kapag tayo nagkakaisa, ay maluluwalhati natin ang Diyos. Tayo ay matututo. Kaya ipagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Okay, magsitayo po ang lahat bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ang ating pong babasahin ay nasa aklat ng Mateo chapter 11 verse 28. Siguro ito po ay napaka-familiar na verse po sa marami po sa atin. Sa Mateo chapter 11 verse 28 at sundan nyo lamang po sa salin po ng inyong Biblia. Kung Tagalog po ang inyong mga hawak na Biblia, ay sundan nyo lamang po sa salin po ng inyong mga Biblia at babasahin ko naman po sa salin po ng Biblia na nakalagay po dito po sa ating presentation. Ano po? Mateo chapter 11 verse 28. Ang sabi po dito, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." Tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama na dakila sa lahat, tunay nga Panginoon, ang iyong salita ay makapangyarihan. Ang iyong salita ay katotohanan. Kaya naman dakilang Diyos, ang dalangin po namin ay ikaw pong mag-ingat po sa amin, ikaw pong magpala po sa amin at manguna po sa amin
sa pag-aaral pong ito ng iyong salita. Dalangin po namin, O God, ang gabay at patnubay ng banal mong Espiritu. Nabigyan kami ng kaunawaan sa tunay na kahulugan po ng iyong salita, sa lalim ng kahulugan po ng iyong salita. Bagaman ito po ay madalas namin nababasa, madalas po namin napapakinggan ang maraming mensahe patungkol po sa talatang ito, amin Diyos, bigyan po kami ng karunungan na mas sigit pong makita ang mga katotohanan pa po, Panginoon, na hindi pa nahahayag po sa amin. At ikaw po umanguna sa amin sa gabay at patnubay ng banal mong Espiritu. At patuloy na itong maging kalakasan po namin at maging instruction po namin sa aming buhay pananampalataya. Dakilang Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwalaan lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, purihin po ang Diyos. Makakapuna po ang lahat. At alam po natin, ito nga Mateo chapter 11, verse 28, ito ay gamit na gamit, lalo na kung tayo ay napapagod, tayo ay nahihirapan. Sabi nga, pag may pinagdadaanan sa buhay, ay madalas itong ating talata na naipapayo sa mga taong nangangailangan ng kapahingahan. At ito ay napaka-familiar po sa marami po sa atin, at marami din po sa atin ang nasabi nga po dito na ito ay kabisadong-kabisado na at marami ng aral na narinig po dito. Naway, sabi nga po, ang salita ng Diyos ay laging may bago. May bagong kapahayagan. Hindi po sabihin nalaman na po agad natin lahat. Maging sa akin ay, yung inaaral ko ito, ay may kapahayagan po ang Diyos. Kung lalaliman po natin ang ating pagsasaliksik at pag-unawa, ay mas lubos po natin itong maiintindihan. Ang ating po magiging tema ay rest in Jesus. Magpahinga kay Kristo o kay Jesus. Sinabi po magpahinga ay magkaroon ng kapahingaan, hindi po tumigil. Kasi minsan nagro-wrong interpretation, sabi ay magpahinga kay Kristo, tumitigil na kay Kristo. Dito ang tinuturo ay hindi tayo titigil kay Kristo, kundi tayo magpapahinga kay Kristo. Magkakaroon tayo ng pananatili kay Kristo. Hindi po ang paglayo, hindi ang paghiwalay, kundi ang pagkakaroon ng pananatili at magkaroon ng kapahingahan kay Kristo. Kasi minsan wrong interpretation nangyayari. Sabi ay magpahinga kay Kristo, ang ginagawa ay tumitigil sa mga gawain para sa Panginoon. Pero dito, makita po natin, sabi nga dito, this verse is a part of Jesus' invitation to those who are weary and burdened, offering them a spiritual rest. Its response to the weariness brought by religious legalism and burden of life, promising a lighter yoke and easier burden under His guidance. Sa konteksto po na ating pinag-aaralan pong ito po ang sagot ng ating Panginoon sa mga tao po nung panahon pong ito na napapagod at nahihirapan dahil po sa dami ng pinapapasan ng mga religious leaders sa panahon po noon para maging kalugod-lugod sa ating Panginoon, at marami silang requirement. Ang sabi nga ay sa dami ng ipinagagawa, ang hirap ng gawin ng kanilang ipinagagawa para lamang maging kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Pero in contrast, ang sinasabi ng Panginoon, magaan lamang ang kanyang dalahin. Sabi nga, it is easy under His guidance. At makikita po natin dito, ito yung rebuke ng ating Panginoon at invitation doon sa mga nagtuturo ng maraming dapat gawin para lamang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Maraming kailangan gawin para sa Panginoon na nagdudulot lamang ng kabigatan at hindi na po ito kagaanan. At ito naman ay invitation para doon sa mga napapagod o nahihirapan. Kasi kung titingnan po natin talagang ang buhay po natin ngayon ay pabigat ng pabigat. Observe po natin, tayo ba ay pagod na sa ating buhay? Ito yung invitation ng Panginoon sa bawat isa po sa atin kung tayo napapagod. Ito yung sinasabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayo nabibigat ng lubha, at kayo ay aking pagpapahingahin. Ang nais ng Panginoon, ang pangako ng Diyos ay kapahingahan, hindi po dagdag parusa, dagdag kabigatan. Kasi dito po, Jesus offered lighter life to carry than the life the world offers. Kung i-observe po natin ang buhay po natin ngayon, napakahirap, napakabigat. Bakit po? Kasi ang daming requirements ng mundo. Observe niyo po ba? Ang hirap i-meet na ng expectation ng mundo para sa atin.
Ang dami nating kailangan gawin sa mga relihiyon, ito ang kailangan mong gawin. Pagdating sa mundo, ito ang kailangan mong gawin. Pagdating sa tahanan, ito ang kailangan mong gawin. Pagdating sa eskwelahan, ito ang mga kailangan mong gawin. Ang hirap imit ng lahat ng bagay at ang bigat. Kaya nga, maraming nakakaranas ngayon ng kabigatan sa buhay kasi ang daming expectation na inaabot ng tao na ang hirap para sa kanyang abutin dahil sa dami ng requirements. Kung titingnan po natin, ang sitwasyon po ngayon ay tayo nabubuhay, maraming tao ang nabubuhay para abutin ang expectation ng kapwa natin para po sa atin. Ano pong ibig natin sabihin? Sinasabi po na may edad ka na, dapat ikaw ay may asawa na. May edad ka na, dapat ikaw ay meron ng ganitong naabot. Diba? Dilalagyan tayo ng bigat, ng kabigatan, dilalagyan tayo ng pasanin. Pero sabi ng Panginoon, yung kanyang requirements ay madali lang. Kaya nga kung ang buhay natin ay nakabate sa mundong ito, ang buhay natin po mabigat. Ang hirap i-meet lahat ng expectation ng tao para po sa atin. Pero dito, ang tinuturo ng Panginoon, kung tayo lalapit sa Kanya, mas magiging magaan ang buhay para sa Kanya. Kasi kung talagang makikita po natin, ay ang daming challenges sa mundong ito. Dito po, sa layo na natin pag-aralan, to understand the importance of what Jesus offers to those who are weary and heavily burdened, so that they will come to Jesus and accept His offers. Observe po natin mabuti. Itong talatang ito ay isa sa pamilyar na talata ng maraming mananampalataya. Pero kapag dumarating ang kapaguran, hindi ito nasusunod. Sa halip na palapit sa Panginoon, ang nangyayari ay palayo sa Panginoon. Kasabi dito, come to me all who are weary and heavily burdened. Tayo ba'y nabibigatan? Tayo ba'y nahihirapang lubhana? Ang sabi ng Panginoon, come to me. Bakit maraming mananampalataya ang napapagod pero hindi sila lumalapit sa Panginoon? Observe po natin, once nang isang Kristiyano nakaranas ng mabigat na pagsubok, anong unang naisip niya? Hindi muna dadalo. Pag may ministry, bibitawan muna ang ministry. Napapansin po ba ninyo, nagiging contrast doon sa invitation ng ating Panginoon? Hindi nagiging responsive yung mga mananampalataya doon sa invitation ng Panginoon. Bakit po ito nangyayari? Nasa halip na kapag may kabigatan, kapag mabigat ang sitwasyon ay lumapit sa Panginoon, bakit ang nangyayari palayo sa Panginoon? Kasi ito po, hindi naiintindihan ang kahalagahan noong ini-offer ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Naranasan niyo po ba yon? Nung na-burnout kayo, ang una niyong naisip, iwanan ang ministry, lumayo sa ministry, huwag mo nang dumalo, huwag mo nang magbasa, huwag mo nang manalangin. Samantalang invitation ay, come to me, lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Nangyayari ang mga bagay na ito na ang isang mananampalataya ay hindi lumalapit sa Panginoon kapag sila ay nahihirapan o nabibigatan sapagkat hindi niya naiintindihan ano yung ino-offer ng Panginoon na kapahingahan. Amen po mga kapatid. Kaya dito sa pag-aaral natin ito, iintindihin natin mabuti at ipaunawa sa ating mabuti ng Panginoon. Ano ba yung kapahingahan i-offer ng Panginoon para kung dumating sa punto na tayo napapagod, nahihirapan, hindi tayo palayo sa Panginoon, bagkos ay papalapit sa Panginoon. Amen po. Sana po, gabayan tayo ng Panginoon na maintindihan po natin ito. Lalo tigit sa panahon po natin ngayon, marami ang bigat na sa buhay. Sabi nga, bunga ng mga pangyayari, bunga ng mga karanasan, bunga ng expectation ng iba, bunga ng gawa ng iba, kaya tayo nahihirapan o nabibigatan. Anong kabigatan ang meron tayo ngayon? Anong kahirapan, anong uri ng buhay ang meron tayo ngayon? Tayo ba'y nahihirapan? Tayo ba'y nabibigatan? Kailangan natin lumapit sa Panginoon. Kasi sabi dito, what rest Jesus offers. Ano ba yung kapahingahang ini-offer ng Panginoon? Ito ba yung ikaw ay mauupo? Di ba? Pag pagod, uupo. Tapos mamaya, tapos na. Mas
laliman po natin ang ating pag-aaral at pag-unawa sa salita ng Diyos para mas maintindihan po natin. What rest Jesus offers? Ano yung kapahingahang ito? Number 1 po ay ang restoration. Sabing restoration, pagpapanumbalik. Ibig sabihin, I will give you rest. Sabi dito, come to me all who are weary and heavily burdened. Ang pinalalapit ng Panginoon, sino daw po? Yung mga nabibigatang lubha, napapagod at nabibigatang lubha. Ibig sabihin, ang mga napapagod at nabibigatang lubha, sila ay, mayroong kondisyon na wala doon sa kanyang tunay na kalalagayan. Ibig sabihin, may problema, may diferensya. Ano po? Kaya, I will give you rest. Restoration, this means to bring back to the original form. O yung sinasabing restoration, na ina-offer ng Panginoon, ibabalik sa original na kalalagayan, original na anyo. Ang nais po ng Panginoon. Pag napapagod po tayo, wala po tayo sa ating original na kalalagayan. Sabi nga, wala tayo doon sa ating 100%. Observe po ninyo, pag tayo ay walang ginagawa, naandun tayo sa estado natin ng 100%. Pero pagka tayo tumakbo na at napagod na, wala na tayo doon sa ating 100%. Ang sabi ng Panginoon, pag lumapit tayo sa Kanya, ipapanumbalik ng Diyos yung ating 100%. Ano po? Nakalalagayan. Kaya sabi dito, bring back to the original form. Mamaya maintindihan po natin yung original form na yan. Sabi nga po dito, the Bible contains numerous verses speaks about restoration. Kung babasahin natin ang Biblia, maraming talata ang tumutukoy sa restoration, emphasizing God's power to heal, renewed and transform lives. These verses covers a range of situations from physical, emotional healing to spiritual renew and restoration. Yung rest na dito, yung restoration, hindi lamang po ito pampisikal. Maging ang emotional po natin at ang maging ang spiritual. Hindi lamang po isang aspeto ang sinasabi ng Panginoon na pagpapahingahin. Minsan po pagod tayo spiritual pero hindi tayo pagod physical. Pagod tayo emotional pero hindi tayo pagod spiritual. May mga sitwasyon sa ating buhay na mayroong pagod lang. Amen po ba mga kapatid? At ang sabi nga po dito, yung restoration nito ay sumasaklaw sa buong bahagi ng ating pagkatao mula sa physical. Kung pagod kang physical, pagpapahingahin ka ng Diyos, i-restore ng Panginoon ang ating physical, ibabalik sa ayos, sa dating anyo, kung ating emosyon. Lalo ngayon ay talagang ang mga tao ay masyado ng emosyonal. Ano po? Kaya nga usong-usong depression kasi masyadong emosyonal ang mga tao. Spiritual. Yan. Kapag naranasan ng physical at ang emosyonal, apektado din ang spiritual. Kaya sabi dito, spiritual renewed and restoration. The restoration involves, ano daw yung kalakip ng restoration? Kasi yung pagpapanumbalik doon. Sabi dito, involve healing. God is presented as ultimate healer, capable of restoring physical, emotional, and spiritual healing. Mapapansin po nito, yung restoration, sabi niya, come to me all who are weary and heavily burdened. It means they are in sick. Yung nabibigatang lubha at napapagod na lubha, naandito ito sa estado ng kalalagayan na mayroon silang kalamdaman physically, emotionally, and spiritually. At ang sinasabi ng Panginoon, ito yung kanyang mga pagpapahingahin. Ibig sabihin, ito ay kanyang papagalingin. Kung may karamdaman dito, papagalingin ng Panginoon upang mapanumbalik sa kanyang tunay na estado ng pampisikal, emotional, at spiritual. Kagalingan po yun. Amen po mga kapatid, alam niyo po ang madalas na mahihina, madalas na pagod, ito po may karamdaman. Physical man ito, emotional man ito, at spiritual. Ito yung sabi ng Panginoon na i-restore, papanumbalikin. Yung bang parang, kung titingnan po natin yung may sakit, pag pininom ng gamot, babalik ulit sa normal niyang kalalagayan. Dito naman sinasabi ng Panginoon, kung tayo may karamdaman at lumapit tayo sa Panginoon, ibabalik niya yung ating original na kalalagayan na puno ng sigla. Sabi po dito ay renewal. Restoration often involves a renewal of spirit, a fresh start, and new perspective on life. Pag sinabing new perspective on life, may bagong pananaw.
Ang mga napapagod, madalas nakakaranas ng pagod ay yung kawalan ng tamang pananaw sa buhay. Nagkamali sila, nag-iba ang pananaw, nabago ang pananaw. Kaya sabi dito, yung renewal, ipapanumbalik ng Panginoon, i-renew uli ang tamang karunungan, tamang kaisipan, tamang pananaw. Minsan po tayo talaga ay nahihirapan na magkaroon ng tamang pananaw. Bunga ng ating mga kalituhan, bunga ng ating mga pinagdadaanan, bunga ng mga nararanasan. Kaya sabi ng Panginoon, lahat ng nakakaranas ng ganito ay kanyang pagpapahingahin. Hindi lamang po yun. Rebuilding. In some instances, restoration refers to a rebuilding what has been damaged or destroyed. Ibig sabihin, yung rebuilding, pag sasaayos muli, mayroong nawasak, mayroong nasira. I-restore po yun. Parang gusali. Okay, bahay natin, okay, nasira na pong kisame, i-restore. Ibabalik sa dating anyo, sa dating kalalagayan, kasi sira siya. Ibig sabihin, ang mga tao nakakaranas ng kapaguran, minsan ito yung mga broken people, kung tawagin. Wasak. Wasak ang pagkatao. Sabi nga, wasak ang damdamin. Wasak ang isip. Ibig sabihin nito, magulo. Wala sa ayos. Rebuilding ang kailangan po diyan. Mahirap ma-rebuild po ang ating damage na pagkatao pag wala ang Panginoon. Walang makakapag-ayos lamang po sa atin, walang makakapagpanumbalik lamang sa atin, kundi walang iba kundi ang ating Panginoon. Yan po yung restoration. Kasi dahil sa naranasan nating hindi maganda mula sa pangyayari, mula sa mga tao, nararamdaman po ba natin na parang tayo wasak na wasak, sirang-sira? O sinasabi natin bagsak na bagsak, wala sa tamang ayos? Bunga ng tayo inasaktan, bunga ng tayo nahirapan, o bunga ng mga pangyayari na ating pinagdadaanan na hindi natin, pakiramdam natin na hindi natin kaya? Ito yung sinasabi na broken tayo. Pag sinabing broken, wala tayo doon sa eksaktong ayos na nararapat sa atin. Hindi po dito ang broken. Hindi po lang broken heart ha. Baka hindi kaya broken heart lang. Minsan naman iba, broken pocket lang. Yung bulsa ang broken kasi sa daming gastusin. Ito po ay totality na sinasabi, spirit man ito, emotional man ito, or physical po man ito, broken. O sinasabi nga po dito na wala sa tamang kaayusan, may sira, may problema. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng may problema, sa pakiramdam ay wasak, problema, pakiramdam ay sira, bagsak, wala sa ayos, lumapit sa Panginoon at kanyang pagpapahingahin. Ibig sabihin ng pagpapahingahin, kanyang aayusin. Alam niyo po, ang isang sinasabi po dito ng Panginoon ay yung relationship natin sa Kanya. Kung tayo man ay sira ang relasyon sa Panginoon, kailangan po natin lumapit sa Kanya. Makikita po natin dito sa talatang ito, sa naranasan po ni Haring David. Sa Awit, chapter 23, verse 3. He restores my soul, He lead me in path of righteousness. Anong sinasabi ni Haring David? He restored my soul. Hindi po yung physical lamang ang restore. His inner part, yung soul. Anong restore ang sinasabi nito? Pinapanumbalik niya. Isinaayos niyang muli. Ibinalik sa orihinal at tunay na kalalagayan. Bakit? Ano po bang kalalagayan niya? Ito po ay nangyari sa panahon na siya ay dumaranas ng matinding pagsubok sa kanyang buhay, kung saan ay iniiwas niya ang kanyang sarili sa kamatayan. Dahil po sa dami ng mga tao na humahabol po sa kanya para siya patayin, kasama na po dyan si Saul. Sabi nga po dito, siya ay bagsak na bagsak, pagod na pagod, hindi lang po physical, emosyonal. Biruin po ninyo, yung hari na kanyang pinaglingkuran, ay siya ang papatay sa kanya, pinaglingkuran ng katapat. Emosyonal po yun. Araw-araw, nabibingit siya sa kamatayan. Sabi nga, anytime pwede siyang mamatay. Physical po yun. And spiritually, nawawalan siya ng pag-asa dahil sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Pero sabi dito, He restored my soul. Ibig sabihin, dun sa kanyang sirang kalalagayan, wasak na kalalagayan, ni-restore siya ng Panginoon, ipinanumbalik siya sa kanyang tunay na kalalagayan. At ang kanyang tunay na kalalagayan, mayroong matibay na ugnayan sa Diyos,
mayroong matibay na pananampalataya sa Diyos, mayroong matibay na pagsunod sa Diyos. Yan po ang original form na meron po tayo. Bilang isang mga mananampalataya, pag dumadanas tayo ng pagsubok, nasisira po yan. Napapagod po tayong magtiwala sa Diyos, napapagod tayong sumunod sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon, kung pagod ka na sa buhay na ito, lumapit ka sa Kanya at ikaw ay Kanyang pagpapahingan, i-restore niya. Ang lahat meron po sa atin. Makikita po natin, ang ganda po sinasabi po dito. Pagod ka na ba sa buhay? Pakiramdam ba ikay wasak? Lapit sa Panginoon. At ikaw ay pagpapahingahin. Ikalawa po ay encouragement. Yun pong rest ay involved po dito ang encouragement. Sabi, I am meek and slow in heart. Magtataka po kayo, no? Bakit pag tayo ay nakakagawa ng malaking pagkakamali sa harap ng Diyos, hiyang-hiya tayong lumapit sa Panginoon? Hiyang-hiya tayong lumapit sa Panginoon. Hiyang-hiya tayong i-confess sa Panginoon ang ating mga kasalanan. Alam na alam naman ng Diyos ang ating mga kondisyon at kalalagayan. Pag sa tao tayo lumapit, pag tayo nagkamali, yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Hindi ka marunong makinig eh. Sumbat, tama po ba? Matagal ko na sinasabi sa iyo, huwag mong gawin yan eh. Ginawa mo, ayan, bahala ka, magdusa ka. Parang kayo may naririnig na ganyan na, ano? Parang na-imagine nyo agad, huwag naman kayo mag-imagine kung sino yun. Diba? Ganun ang ating maririnig. Kaya pag kumakakita mo natin, ito po yung ito yung pagtutuwid ng Panginoon sa mga Paraseyo sa panahon po noon. Kasi nga, ang tingin ng mga Paraseyo sa kanilang sarili, sila ay matutuwid at malilinis. Kaya pag lumapit sa kanilang mga makakasalanan, ay may sumbat. Para bang hindi ka tanggap-tanggap, kaya maraming pinagagawa sa kanila. Pero sabi dito, I am meek and slow in heart. Anong encouragement na tinuturo po sa atin ito? Yung encouragement dito ng Panginoon, una, is encouragement na mas lumapit tayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay maamo, hindi tayo susumbatan. Hindi tayo sisisihin. Bagkus, ang sabi dito, kung tayo lalapit, tayo pa nga ipagpapahingahin, ibig sabihin tatanggapin na tayo ng Panginoon at tuturuan. Pag sabi pong encouragement, to have ability to continue even the times of hardship and sufferings. Yung encouragement, kasi makikita po natin, ang mga napapagod ay nawawalan ng encouragement na magpatuloy. Una, magpatuloy sa buhay pananampalataya. Padalawa, magpatuloy sa buhay na ito. Pag-discourage ng tao, parang nakikita niya ang kanyang sarili na walang kabuluhan na ang kanyang sarili. Nakikita niya ang kanyang sarili na failure, bigo. Pero sabi ng Panginoon, kapag lumapit sa Panginoon, ipapabalik niya yung encouragement kung paano tayo nung una nagiging, sabi nga dito, full of encouragement, yung buong puno ng sigla. Ito yung sinasabi ng Panginoon na ibibigay po sa mga taong napapagod at nahihirapan. At ang sabi po dito ay yung encouragement na may kakayahang magpatuloy kahit na mahirap at may mga pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Yan po ang encouragement. Yan po mga kapatid, kasi minsan yung kapaguran ang nagpapatigil po sa atin. Pero sinasabi po dito, yung rest na binibigay po ng Panginoon dito ay yung ability to continue. Yung ability to continue na lumapit sa Panginoon. Ability to continue na gawin ang ipinagagawa ng Diyos. Amen po mga kapatid. Alam niyo po, ito yung isang napakagandang encouragement ng Panginoon sa mga tao nung una. Kasi sa dami ng kabigatan na ipinapapasan sa mga tao noon at sa dami ng parang sinasabi ng mga self-righteous na hindi sila karapat-dapat sa harap ng Diyos kasi sila makasalanan. Pero ang itinuturo sa atin ng Panginoon, kahit pa tayo ang pinakamasamang makasalanan sa mundong ito, tanggap tayo ng Panginoon, hindi niya tayo susumbatan. Kung tayo man ay may malaking pagkakamali sa Diyos, kailanman hindi niya tayo susumbatan. Tayo ay kanyang tatanggapin. Pag nagkakamali, hindi papalapit sa Diyos. Asahan po natin hindi tayo susumbatan ng Diyos. Dahil kilalang kilala tayo ng Panginoon. At sabi pa po dito, to bring in the stage of life that full of hope. Puno ng pag-asa. Ang discourage po, yung estado na nawawala ng pag-asa. Alam niyo po, madalas itong maranasan, alam niyo kung saan? Yung nakaka-discourage sa ministry. Una po, sa mga mananampalataya sa ministry.
Kapag nakita po natin yung ating mga kahinaan, yung ating failure, nakaka-discourage personally sa ating kasi nakita natin yung ating kakulangan. Nakaka-discourage kapagka nakakarinig ka ng hindi magagandang salita mula sa kapwa mananampalataya. Nakaka-discourage po 'yan. Nakaka-discourage po kapagka sa kabila ng lahat ng, katapatan sa paglilingkod sa Panginoon, nakakaranas pa rin ng mabibigat na pagsubok, nakaka-discourage po 'yan. Pero ang sabi ng Panginoon, ang encouragement niya ano, lumapit sa Kanya at pagpapahingahin. Ibig sabihin, bibigyan ng tamang pananaw sa buhay. Amen po mga kapatid. Sabi nga po dito ano, full of life and confidence to pursue life. Yung confidence, yung kapanatagan, yung katatagan. Sabi po dito, to be stay focused on the purpose. Pag encouragement, yung pananatili doon sa purpose. Ibig sabihin, hindi lumalayo doon sa layunin, doon sa nais gawin. Pag discourage po tayo kasi nadi-disalign ang ating paningin doon sa purpose kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Pero sabi po dito, to be stay in focus, bibigyan ng encouragement. Tingnan po ninyo ang karanasan ni Apostle Pablo. Sabi dito, therefore, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 17. Sundan nyo lang po sa inyong mga Biblia. At anuhin po natin ng context mamaya. Therefore, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweigh them all. Ano sasabi po niya dito? Kahit napapagod daw ang kanilang katawan lupa, ay patuloy namang lumalakas ang kanilang espiritu. Ibig sabihin, ang tinutukoy po nila dito, matapos po niyang ilahad ang mga talata sa taas po na naranasan niya mga kahirapan, sabi nga dito ay pinag-uusig sila, at sabi nga po dito ay kung ano-ano kanilang naranasan pa po, ay hindi sila na-discourage. Bakit po? Kasi nanatili sila doon sa purpose. At sabi nila dito, yung kanilang panandaliang kahirapan ay hindi kayang ikumpara sa kaluwalhatiang kanilang mararanasan. Itong panandalian ay merong eternal glory na kanilang mararanasan. Ibig sabihin, nakafocus sila saan? Doon sa kanilang purpose. Bakit nila ito ginagawa? For God's glory. Bakit nila handang tiisin ang lahat ng bagay? Bakit sila nakakapagpatuloy? Ito yung kakayahan na ibinigay sa kanila ng Diyos na manatiling full of hope. Na manatiling nasa estado ng encourage. Full of courage. Amen po mga kapatid. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Kung bakit tayo ay nahihirapan, kung tayo ay nawawala ng pag-asa, kung tayo nadi-discourage sa buhay, anumang sitwasyon ng ating buhay, ang sinasabi ng Panginoon, lumapit sa Kanya at pagpapahingahin. Ang pagpapahingahin ito ay ibabalik ang courage. Amen po? Ang encouragement. Kaya nga sabi lagi sa atin ng Panginoon, kaya mo yan. Amen po? Alam mong encouragement sa atin ng Panginoon, parang patuloy. I am with you always. Kulang pa bang encouragement yun? Amen po? Kaya dito makita po natin, hindi lamang po ang ibinigay sa atin ay ang restoration, ibabalik din ang courage. I-encourage tayo ng Panginoon. At ang ikatlo, ang sabi po dito ay strength. Yung rest, it involved strength. Kalakasan. Sabi dito, take my yoke. Alam niyo po, yung yoke, marami po nakakalam dito, ito po ay ginagamit para po sa mga hayop. Ito'y kahoy na isang malaking kahoy na pagpaparesen yung dalawang hayop. Panahon po nito mga baka o asno na pang-araro upang mas magawa nila yung mabigat na pag-aararo o mga hilahin. Pag po ang isa po ay mahina, mas hirap po yung malakas. Kasi nasa kanya ang lahat ng bigat. Ibig sabihin, parang ganun, dalawang yan. Pagka pareha sila ng lakas, pantay po ang andar niyan, pantay po ang distribution ng bigat.
pansin niyo po ba, observe niyo, 'pag tayo ay nagbubuhat, yung bubuhatin, 'pag ang isa ay mahina at ang isang malakas, na kanino yung puwersa? 'Di ba nando'n sa malakas, ramdam na ramdam niya yung bigat? Gano'n din po yung yoke na sinasabi po dito, na take my yoke. Ibig sabihin, ang sinasabi po dito, be partner with the Lord. Ang sinasabi po doon, take my yoke. Be partner with me. Kung ano natin, ide-direkta yung anong gustong mangyari ng Panginoon, kung ikaw ay napapagod, pumarehas ka sa akin. Partnership with me. Kasi kung tayo mahina, ang Panginoon kailanman hindi manghihina, siya ay mananatiling malakas. Kaya, yung hindi natin kayang gawin, dahil we are partner in the Lord, partner with the Lord, anong nangyayari? Mayroon tayong nagiging sapat na lakas para magawa ang bagay na hindi natin kayang gawin. Kung bibigyan natin illustration, di ba, yung mahinang baka, partner mo sa malakas na baka, nagagawa niya ang bagay na hindi na kayang gawin kasi na-cover nung malakas yung kanyang kahinaan. Kung mapapansin po natin, makikita natin, ang ganda ng ilustrasyon ng ating Panginoon, tayo isang mahina. Wala tayong kakayahan, kulang ang ating kakayahan. Pero sabi ng Panginoon, dahil nga ikaw ay mahina, para magpatuloy ka, magawa mo ang mga dapat mong gawin, makipag-partner ka sa akin. Take my yoke. Jesus is inviting to be partner with Him. Yung mga nanghihina ay isang paalala po sa atin ng Panginoon. Kung tayo nanghihina, ay makipag-partner tayo sa Panginoon. Alam niyo kung bakit tayo madalas manghina? Pinipilit natin ang isang bagay gawin sa sarili nating kalakasan. Pag nakita po natin ang ating mga kayang gawin, ang ating strength, minsan nakakalimutan natin ang Panginoon. Kaya ang resulta, pagod. Kasi walang umaalalay po sa atin. Tinuturo lang tayo ng Panginoon dito na manatili sa Kanya. Kasi dito, yung strength, the ability to continue that leads to perseverance. Yung strength na ito, yung kalakasang ito, yung kakayahan po natin na magpatuloy at magdulot ng katyagaan. Ibig sabihin, kahit mahirap ay pinipilit matapos o magawa. Nagkakaroon tayo ng kakayahan na gawin. Ito yung strength. Alam niyo po, kung titignan po natin ang buhay pananampalataya, kung wala ang Panginoon sa ating buhay, matagal na po tayo nag-aayawan. Bakit po? Kasi hindi madali ang buhay pananampalataya. Kaya ang Panginoon ay hindi nag-promise ng magandang buhay. Kapag tayo ay mananampalataya na, ang sabi ng Panginoon, I am with you. Kung tayo ay mananampalataya na, ibig sabihin, hindi tayo exempted sa pagsubok. Pero sigurado, habang may pagsubok tayong pinagdadaanan, kasama natin ang Diyos. Ibig sabihin, kung may pagsubok man, lahat ng pagsubok ay kayang-kaya nating pagtagumpayan. Hindi dahil tayo ang magaling, kundi dahil may Diyos na umaalalay sa atin at nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen po mga kapatid. Yan po yung yun po yung strength. Minsan tayo pagod, wala na tayong kakayahan na magpatuloy. Nai-stuck na po tayo. Sabi nga, hindi na natin maihakbang ang ating mga paa. Nawawala na din yung ating katyagan. Pero sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nasa ganitong kalalagayan, na napapagod, nahihirapan, na hindi na ka na mahakbang, ang sabi ng Panginoon ay, come to me. Take my yoke. Be partner with the Lord. Amen po mga kapatid. Sabi pa po dito, the capacity to move forward even the situation is hard and uncontrollable. Observe niyo po mga kapatid. Sa taong pagod, madalas po yan ay nasa kwarto na lang. Ayaw na maglalabas. Ayaw na makipag-usap sa kapwa. Sa taong pagod, makikita po natin, madalas niyang naranasan na ayaw niya nang humakbang. Ayaw na niyang magpatuloy. Pero kapag ang isang tao may lakas na galing sa Panginoon, anumang bigat, anumang sitwasyon, anumang hirap ng pagsubok, sitwasyon na pinagdadaanan, siya ay nagpapatuloy, sabi nga, nagpo-forward. Umaabante, hindi umaatras. Hindi humihinto. Nagpapahinga lang pero hindi tumitigil. Amen po mga kapatid. Sabi nga dito the ability to stand firm in the time of hardship of life. Yung strength na ito, yung dumating man ang mabibigat na pagsubok ay mananatiling matibay at matatag.
Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang invitation dito ay kung nabibigat ang lubha, nahihirapang lubha, sabi nga kung barbang bibigay na, tutumba na, uupo na, maglulupagi na. Come to me and I will give you rest. Ibig I will give you strength. Para hindi ka mapagod, hindi ka sabi nga dito, para manatili kang matatag at nakatayo. Talagang sa buhay po natin, ano po, talagang pahirap na daw ng pahirap ng buhay. Talaga naman po. Mananampalataya hindi accepted sa kahirapan. Kaya nga maraming mananampalataya ang iniiwan ang buhay pananampalataya, iniiwan ang paglilingkod, iniiwan ang mga bagay na para sa Diyos sapagkat sila ay nagkukulang ng kalakasan. Kaya ang invitation ng Panginoon, take my yoke. Be partnership with Him. At yung kalakasan na kailangan natin, isusupply ito ng Diyos. Amen po? Kulang ka sa karunungan, kulang ka sa maraming bagay, God will supply all our needs. Tingnan po natin ang talatang ito. Gamit na gamit din po ito ng marami. Pag mayroong nagawa na sa tingin niya hindi niya kayang gawin. Ito po yung gamit na gamit. Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me strength. Para bang pag nakakit ng bundok, ay sabi, ang Diyos ang nagbigay sa akin ng kalakasan, kaya ako ito nagawa. Tama naman po yun. Kaya lang, in context, ay makikita po natin anong nagawa ni Pablo po dito na binigay sa kanya ng Panginoon. Nagawa niya na matutong makontento sa kung anumang meron siya. Binigyan siya ng lakas ng Diyos na maging masaya anuman ang sitwasyon na meron siya. Binigyan siya ng Diyos ng kalakasan na magpatuloy sa buhay paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng marami siyang pinagdadaanan sa buhay, maraming persecution at mayroon pang pagkakataon na pwede siyang mamatay. Binigyan siya ng Diyos ng kalakasan na magpatuloy. Yun po ang sinasabi po doon. Ito'y patungkol sa mga bagay na nagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Pero madalas natin ito ginagamit ay sa mga bagay na pag mayroon tayong special na nagawa. Pero kung kontekstong pag-uusapan po dito, ang lakas na ibibigay sa atin ng Diyos, bibigyan tayo ng lakas ng Diyos na umiwas sa kasalanan. Kasi hindi naman talaga natin kaya. Bibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan na na magkaroon ng kakontentuhan sa ating buhay. Bibigyan tayo ng kalakasan sa paraan na magkaroon ng positibong pananaw sa kabila ng negatibong nangyayari. Yan po yung lakas na pwedeng ibigay ng Diyos. Sabi nga, kung titingnan po natin dito, kung talagang tayo kinukulang sa kalakasan, kinukulang tayo sa anumang dito sa ating mundong ito ay ang Diyos po ang ating kailangan. Si Kristo po ang ating kailangan. Kung gusto mo pong maging matatag sa buhay na ito, na puno ng kahirapan, ang Panginoon ang kailangan po natin. Wala tayong ibang pagkukunan ng lakas. Yes, makakarinig tayo ng payo mula sa ibang tao. Lalakas tayo panandalian. Pero, panandalian lang. Pero pagka ang Panginoon ang nagbigay sa ating kalakasan, sigurado tuloy-tuloy po yan. Amen po mga kapatid. Kaapat, sabi po dito ay teaching. Come to me and I will give you rest. Come to me and I will give you teaching. Sabi dito, learn from me. Learn from me means to increase in knowledge or to learn. Bakit sinabi dito, learn from me? Kasi ang mga Pariseyo ay nagtuturo ng mga maling kapamaraanan, nagtuturo ng mga maling bagay para sa mga tao na dapat nilang gawin, dapat nilang sundin para sila ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa aking pagpapahingahin at matuto kayo sa akin. Ang Panginoon ay siyang magtuturo. Siyang magbibigay ng aral. Ang aral ng Panginoon ay mas madali kaysa sa aral ng relihiyon sa panahon po nito. Hanggang sa panahon po natin, sa panahon po nitong nangyayaring ito ng mga binibigay nila. At sa panahon po natin ngayon, mas madali at tama ang aral na ibinibigay kung tayo ay sa Panginoon maniniwala. Sabi nga dito, it is a proper guidance for what need to do. Kasi sinasabi ng mga Pariseo, ito dapat yung gawin. Ito, dapat magawa kayo ng ganito. Dapat maghandog kayo ng ganito. Pero sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin at learn from me. At sabi dito, it is the proper guidance. Gagabayan ng Panginoon kung ano ang tamang gawin. It implies leading into right
direction. Alam niyo po minsan, ang kapaguran ay bunga ng maling direksyon na ating tinatahak. Observe po ninyo. Kaya nga dito, it implies leading into right direction. Ang Biblia ay punong-puno ng instruction paano tayo nabubuhay sa mundong ito. Paano tayo mamumuhay sa mundong ito? Ano ang ating dapat gawin upang maranasan natin ang biyaya ng Diyos? Upang maranasan natin ang gabay at patnubay ng Diyos. Sabi nga dito, ang Biblia ang nagtuturo sa atin paano sundin ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Na sa pamamagitan ng Biblia, malalaman natin ang kalooban ng Diyos at masusunod natin ang kalooban ng Diyos. Pero dahil sa ating pakikinig sa maraming impormasyon, maraming turo, ay tayo ay naliligaw ng landas. Amen po ba? Bunga ng ating maling desisyon kung bakit tayo ay nalalagay sa hindi magandang sitwasyon. Bunga ng ating maling desisyon kaya tayo ay nakararanas ng maraming kabigatan sa ating buhay. Sa halip na sundin ang Diyos, pinilit na suwayin ang Diyos. Malinaw ang pinagagawa ng Diyos pero masinunod ang ipinagagawa ng tao. Kaya anong nangyari? Na-disalign. Dahil po yan sa mga maling katuruan. Pero sinasabi dito, dahil sa mga maling pinaniniwalaan, maling mga pinanghahawakan. Pero sabi dito, learn from me. Increase knowledge. Magkaroon ng pag-unlad sa karunungan. Unang-una po, karunungan sa kalooban ng Diyos. Kung makikita po natin mabuti, ang nung nais mangyari ng Panginoon, ang mga taong nahihirapan ay yung mga taong madalas sila yung naliligaw na landas. Kinukulang sa karunungan kung ano ang dapat gawin. Amen po mga kapatid. Kasi tayo talaga limitado tayo sa karunungan. Pag tayo, minsan kita natin, itong tamang gawin. Ito, kitang-kita natin, ito dapat na mangyari. Kaya lang, pagdating doon sa kalagitnaan, biglang nagbabagong sitwasyon, hindi nangyayari yung ating inaasahan. Gagawa ulit tayo ng paraan para makapunta tayo doon sa ating direksyon. Pero dahil kulang tayo sa karunungan, madalas tayo ay nagkakamali ng pinipiling paniwalaan, pinipiling sundin. Pero sinasabi dito, kung tayo ay lalapit sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng tamang aral, tamang direksyon. Kaya ang sabi ng iba, pagpapahanapin ko muna ang aking sarili. Paano makikita ang iyong sarili? Makikita lang natin sarili kung tayo lalapit sa Panginoon. Tingnan po ninyo mabuti ito. Sabi ni Haring David sa Psalms 23 verse 8. Ito yung sabi ng Panginoon sa Awit 32 verse 8. I will instruct you and teach you in the way which you shall go. I will guide you with my eyes. Anong sinasabi po dito ng Panginoon? I will instruct you and teach you in the way you should go. Ibig sabihin, this highlights God as a teacher and guide. He provides wisdom and understanding, showing the path that align with His will and leads to righteousness. This guidance applies to entire journey of life. Entire journey of life sa kabuuan ng ating buhay lakbayin. Ang sinasabi ng Panginoon dito, I will instruct you and teach you the way you should go. Pinapakita lang po dito yung yung provision ng Panginoon pagdating po sa karunungan at sa pangunawa. Pinapakita lamang po dito sa talatang ito God as a teacher and guide. Pag ang Diyos ang nagturo, pwede kayong magkamali ang Diyos? Kapag Diyos ang nag-guide, pwede bang magkamali ang Diyos? Hindi po, because He is all-knowing God. Sabi pa po dito, I will counsel you in my eyes upon you. This imaginary shows constant personal and loving attention to those who seek His guidance. It suggests the relationship where God is actively involved and caring like a shepherd watching over their flock. He provides counsel and watch over people with mercy and compassion even
when offering correction. Pag sinabing counsel ay yung gagabay, mag-iingat. Sabi po dito, tulad ng isang shepherd, paano ba ginagabayan, paano binabantayan ang kanyang talaga ito inaingatan. Sang-ayon sa kakayahan at karunungan ng Diyos, ang sabi dito ay iingatan. Alam niyo po kung bakit tayo ay hindi maingatan ng Diyos? Kasi ayaw nating sumunod sa utos ng Diyos. Ayaw nating paniwalaan ang salita ng Diyos. Bakit hindi natin maranasan ang pangako ng Diyos? Kasi excited tayo sa pangako, pero wala tayong intention sundin yung utos. Amen po mga kapatid. Maraming mananampalataya, puro verses with promise ang sinasaulo to claim God's promise. Pero hindi nararanasan. Bakit? Kasi bagong promise, lagi may ipinagagawa ang Diyos. Interesado sa promise, pero hindi interesado sa ipinagagawa ng Diyos. Bago natin maranasan ang biyaya ng Diyos, kailangan muna nating sundin ang instruction ng Panginoon. Tulad po nito, come to me, all who are weary and heavily burdened, and I will give you rest. Anong promise? Rest. Before the promise, meron laging instruction. Gusto natin yung rest, pero ayaw natin ng instruction, ayaw natin lumapit sa Panginoon. Kaya ang tinuturo sa atin ng Panginoon, bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan, ano ang dapat sundin, ano ang dapat gawin. Ang tunay na may karunungan ay may karunungan na nagbumula sa Diyos. Makikita po natin, madalas tayo nagkakamali dahil sa pagsuway natin sa kalooban ng Diyos. Pagsuway natin sa kagustuhan ng Diyos. Pagsuway natin sa salita ng Diyos. Sinabi na nga sa atin, unahin natin ang kanyang kaharian. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Tapos magtataka tayo, bakit kaya lagi kaming parang hirap na hirap? Kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Ano bang sabi? All these things shall be added unto you. Oo, ibibigay sa atin. Pero ano yung instruction? Seek ye first the kingdom of God. Unahin natin. Paano natin mararanasan ang provision ng Panginoon kung ang Panginoon hindi natin priority? Tapos mag-expect tayo na pagpapalain tayo ng Diyos. Nasasagana ang biyaya ng Diyos sa atin. Hindi na ito tolerate ng Diyos na pababayan tayo na malayo sa Kanya pero padaluyin ang maraming blessing. Kasi kung mangyayari yon, hindi tayo lalapit sa Kanya. Hindi natin siya uunahin. Kaya makikita po natin sa teaching na sinasabi ng Panginoon, I will give you instruction. Ano ang dapat mong gawin upang ang kapaguran ay hindi maranasan, upang ang kapaguran ay maalis. Amen po mga kapatid. Minsan kung bakit tayo pagod, kulang lang tayo sa instruction. Kulang lang tayo sa payo. Hindi payo ng tao, kundi payo ng Diyos. Kulang tayo sa babad sa salita ng Diyos. Amen po mga kapatid. Sabi po dito, sa ating pagwawakas sa conclusion, Jesus is inviting people who are willing to trust, yung come to me, and obey, take my yoke, Him. Jesus is inviting people who are willing to trust and obey Him. Gusto ba natin ng kapahingahan? Sa Panginoon. Sabi nga, ang kapahingahan ito ay tunay na kapahingahan. Tunay na may kapayapaan. Hindi ibig sabihin na kapahingahan, aalsin niyang problema. Hindi po yun. Ibig sabihin, sa kabila ng may mabibigat na pagsubok at problema, mayroon tayong kapanatagan, kasiguraduhan. At sabi niya dito ay, come to me. Bakit come to me? Kasi sa Panginoon lang natin matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Minsan pag tayo pagod, ang isip natin lagi magpahinga. Pero ang paraan natin ay mali. Anong ginagawa? Makapag-travel nga lang muna nang mawala ang pagod. Para kayo mo, mawawala ang pagod ninyo. Mas pagod nga yun at ikot ng ikot. Yes, pansamantala, marirelax ka. Pero pag uwi mo, babalik ka ulit sa original mong sitwasyon, kalalagayan. Discourage uli. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi, sinabi niya, pumunta ka sa lugar na ito, pumunta ka sa taong ito at bibigyan ng kapahingahan. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Yung lalapit ay yung nagtitiwala. Ang tanong ay, nagtitiwala ka ba na mayroong kapahingahan kay Kristo? Oo, handa ka bang sumunod sa instruction ng Panginoon o sa salita ng Diyos? Yan po yun. He is inviting people to keep the relationship with Him. Take my yoke.
take my yoke. Be with me. Be with Him. Partnership. Walang kapayapaan, walang kapahingahan kung tayo ilalayo sa Diyos. Hindi ko lang alam kung bakit ito ang laging nagiging isip ng mga mananampalataya kapag napapagod, nahihirapan, especially sa ministry, bakit ang laging isip ilalayo sa Diyos, iiwan ang ministry, lalayo sa mga gawain, titigil sa pagsamba, titigil sa pananalangin, titigil sa pagbabasa. Ang isip ay papalayo sa Diyos. Wala pong kapahingahan, lalo pong kapaguran, at lalong mas mabigat na sitwasyon ng ating kakaharapin kung tayo pipilit nating lumayo sa Panginoon. Amen po mga kapatid. Kung nandun na nga tayo sa Panginoon, nabigatan pa tayo, how much more pagka tayo wala sa Panginoon? Dala-dala na nating lahat ang mundo. Sabi nga, tayo na lahat ng papasan. Pero pagka kapartner natin ang Panginoon, yung panahon na tayo mahina, ang Diyos ang ating magiging kalakasan. Sino pang ating magiging kalakasan kung tayo lalayo sa Panginoon? Amen po mga kapatid. Isa pa po, Jesus promised to experience rest to those who accept His invitation. Invitation. Accept. Do you accept Jesus' invitation to come with me and take my yoke? O mananatili lang ulit tayo, dito na ako. Ito lang nakasanayan kong gawin. Minsan matuto din po tayo magtiwala sa Panginoon. Kasi iba ang paraan po ng Diyos. Iba ang karunungan ng Diyos. Kung hindi natin nakikita ang solusyon, ang Panginoon ay lagi may solusyon. Kung nakikita natin na malaki ang problema, sa Panginoon maliit lang yan. Ang Diyos magbibigay po sa atin ng karunungan. Promise to experience. Kasi tingnan po ninyo, para mabigyan tayo ng idea, para mas umunlad ang ating kaunawaan, bakit natin kailangan tanggapin ito? Sino ba yung nagsasalitang nangako? Si Kristo. Si Kristo ba, si Jesus ba, ay nagsisinungaling? Hindi. So, kung hindi siya nagsisinungaling, ibig sabihin, ang kanyang sinasabi ay totoo. Na kapag lumapit tayo sa Panginoon at take His yoke, ang sigurado may kapahingahan. Ibig sabihin, yung kasiguraduhan. Ito yung nais pong ipaunawa sa atin ng Panginoon na may kasiguraduhan. Na may kapahingahan. Sabi, pagod na tayo sa mundong ito. Kung mayroon tayong pagtitiwalaan, walang iba na po kundi ang Panginoon. The true rest is in the presence of God. Ang tunay na kapahingahan ay nasa Panginoon. Pero din naman, gusto nyo talagang eternal prayers sa Panginoon, request na natin sa Panginoon, yun. Talagang tunay na rest na po yun. There's a true rest in the presence of God, at kaya ang kanyang invitation ay, come to Him who are weary and burdened, and He will give you rest. Amen po mga kapatid. Restoration, encouragement, and strength and teaching. Yan po ang pwede nating maranasan kung tayo ay magtitiwala at susunod sa Diyos. Kung wala ang pagtitiwala, wala ang pagsunod, walang kapahingahan. Trouble po ang ating maranasan. Pero kung handa tayo magtiwala sa Panginoon, handa tayong sumunod sa Diyos, handa rin tayong tanggapin ng Panginoon kung tayo ilalapit sa Kanya. At handang-handa rin siya na ibigay ang kapahingahang kailangan natin. Napakagandang pangako ng Panginoon. Ang tanong na lamang sa atin ay, paano tayo magre-response? Ang sigurado, pag lumapit tayo sa Panginoon, He will restore us, He will encourage us, He will strengthen us, and He will teach us. Amen po mga kapatid. Sana po tayo po ay na-bless sa aral na ito ng Panginoon na ibinigay po sa atin at makikita po natin, hindi nais ng Diyos na tayo mapagod o mahirapan. Ang nais ng Diyos ay tayo ay laging nasa maayos na kalalagayan. Kaya ang laging nais ng Diyos sa atin ay manatili sa Kanyang presensya at ang hindi malayo sa Kanyang presensya. Piliin po lagi natin ay ang mga bagay na papalapit sa Diyos
at hindi ang mga bagay papalayo sa Diyos. Sapagkat ang mga bagay papalapit sa Diyos ay magdudulot sa atin ng kapahingahan. Ngunit ang mga bagay na papalayo sa Diyos ay magdudulot po sa atin ng kabigatan. Yan po ang sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos. Sana po tayo ay na-bless, sana po tayo na-encourage, sana po tayo ay natuto. Sana po ilapat po natin sa ating mga buhay ang ating mga natutunan. Kasi pag ang isang tao nagtitiwala sa Panginoon, sigurado may kapanatagan at may kapahingahan. Anumang laki ng kanyang pinagdadaanan, anumang laki ng kanyang pangangailangan, dahil naniniwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos, kaya ang sigurado dyan, patuloy at patuloy siyang mananampalataya, susunod, magtitiwala, maglilingkod sa Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama, dadakila po sa lahat. Salamat po minsan pa, Panginoon, sa iyong salita na nagbigay po sa amin ng karunungan. Tunay nga, Panginoon, ang imbitasyon mong ito ang madalas na ini-ignore ng maraming tao. Ang imbitasyon mong ito, Panginoon, ang hindi pinapansin ng maraming tao, even mananampalataya, Panginoon, lalo tigit sa panahon ng kabigatan. Mas pinipili ng maraming mananampalataya ng maraming tao na lumayo sa halip na lumapit po sa iyo. Naghahanap po sila ng ibang paraan para magkaroon ng kapahingahan. Ngunit kailanman hindi po ito matatagpuan sapagkat nasa iyo lamang ang tunay na kapahingahan. Wala sa lugar ang kapahingahan, kundi nasa sa iyo ang kapahingahan. Kaya dapat kami ay nananatili sa iyo lamang, O Diyos, sapagkat sa iyo namin mararanasan ang tunay na kapahingahan. Kaya amin, Diyos Ama na makapangyarihan, salamat po minsan pa nakikita mo ang aming pangangailangan na kami, Panginoon, sa mundong ito ay napapagod at nangangailangan ng kapahingahan. Salamat po sa iyong instruction. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay bigyan mo po kami ng kalakasan, ng karunungan upang sundin at paniwalaan ang iyong mga ipinagagawa po sa amin, maging ang iyong pangako po sa amin. Naway ang gabay at patubay ng banal na Espiritu ay manguna po sa amin nang sa ganoon sa panahong kami napapagod, Panginoon, ay mas lalo kami lumapit sa iyo at hindi ang lumayo po sa iyo, dakilang Diyos. Amin Diyos, salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng lahat ng aming mga pangangailangan at alam po namin physically, emotionally, spiritually, na-healed po kami dahil po sa iyong mensahe, O God. Tunay nga, Panginoon, hindi namin kayang panghawakan ang maraming bagay. Ngunit ikaw, Panginoon, kaya mong papangyarihin, papaganapin ang lahat ng bagay sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At alam po namin na tapat ka rin po sa iyong pangako na binitawan, na hindi ka sisira, Panginoon, sa iyong salita. Kung kami ay magtitiwala sa iyo, mararanasan po namin ang tunay na kapahingahan. Salamat po, Ama, sa iyo ang kapurihan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, purihin po ang Diyos. Salamat po sa buhay po ng bawat isa po sa atin at continuous prayer lamang po sa kalooban ng Panginoon sa ministry po na gagawin po dito. May nababible study naman po, hindi lamang consistent at may mga plano din po tayo na gawin dito. Still praying pa rin po sa kalooban po ng Panginoon. At continuous prayer lang po. Siguro pagka pinapanood nyo na ito, ay oras na po yun ng panganganak po ni Mrs. Ano po? Kaya prayer po ng continuous prayer lang po sa aming mag-ina ng kalusugan at kalakasan, yung divine provision and protection ng Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos, salamat sa pagkakataong ito. Sana po kayo ay hindi nainip, sana hindi kayo nakatulog, sana kayo ay mas na-encourage pa. Kaya purihin po ang Diyos. Sa Diyos po ang kapurihan sa lahat ng bagay. Salamat po.